Ayan guys, at nagluluto tayo ng ubi para sa halo-halo. Kasi magtitinda ulit tayo ng halo-halo bukas. Ito, niluluto tayo ng halaya. Ayan, halaya niluluto ko guys. Ayan, pinapakulo ko muna itong gata. Tapos, nilagyan ko na yan ng pangkulay sa ubi. Kasi ang ubi ko hindi masyadong violet. Ayan yung ubi. Pure ubi naman yan guys. Pinili ko yan sa La Chapelle sa tindahan ng mga India. Ayan. Kahapon ko binili. So yan ay gata. Tapos nilagyan ko ng 2 gatas na concentrate para masarap. Tapos kaunting asukal. Siguro mga ano lang to, mga 1 kilo lang guys. Tapos isang box na gata. Ayan, pero kailangan lang talaga mahina lang apoy kasi para hindi masunog yung gatas. Pag ano na siya, pagluto na yung gata, saka ko ilalagay yung ubi. Ayan. Ayan, pure ubi yan ha. Nilaga ko muna tapos saka ko inadad. Ayan, tapos siyempre yan may konti ng pangkulay na ubi. Pero lasang ubi din itong pangkulay niya. Ayan. Ubi. Masarap yan. Masarap ang flavor. Ayan guys. Ayan, kulong-kulo na siya. Hinaan ko ng konti yung apoy kasi baka masunog yung ilalim. So ilalagay ko na to at luto na yung gata. Baka may sunog yung ilalim. Kailangan check lagi. Kasi baka dumidikit na yung ilalim. Tapos pag nilagay na, kailangan may hina lang talaga yung apoy. Uy, baka mahulog. Baka mahulog. Lagyan natin. Naka-apron ako. Baka ako masabugan ng sauce. Kulay ubi pa naman. Ayan, si halaya. So, ngayon kailangan ko ay dalawa na ang panghalo. Kasi para maiwasan na maiwasan masunog yung ilalim. So, ayan guys, at haluin mo yan ng haluin. Pero inaano ko din naman, inaano ko ng mixer para minsan kasi may nababasag na ubi na hindi na nadurog. Yung nalaglag ba, may kapirasong ubi na hindi nadurog, hindi ko na-add. Kaya ayan. So ayan, ay haluin minsan mga 1 hour na halo non-stop. Kasi para hindi masunog. Ganyan. Parang nagkakalamay. Ganyan lang yan. So, mga 1 hour yan. Hanggang maging na siya. Yung pag itinaas mong ganyan, hindi na siya nalalaglag. So, ayan guys. At hindi ko na papakita ng total. Mamaya ko na ipakita sa inyo pagtapos ko na guys. Ayan, haluin mo lang yan ng ganyan. Mga 1 hour. Kaya yan ang matagal sa sa halaya. Ang pinakamahirap na gawin para sa halo-halo ay ito. Matagal kasi ito pero ang bango. Ayun, naamoy ko na yung niya. Yan, ganyan. Haluin mo lang yan matagal. Matagal. Halo-halo, matagal. 1 hour yan. Kaya kailangan mahina lang ang apoy. Lagay ko lang sa 6. Ayan. Para hindi siya masunog yung ilalim. Ito na ako. Naghahalo. Ayan. Diba? Ang ganda ng apron ko. Kasi naka-white ako ng pantalon. Kasi mamaya guys, lalabas ako. May meeting kami ng mga friends ko. Mag-eat all you can kami. Kaya ayan. Dahil para sigurado naka-ready na ako.
Nagpantalo na ako ng ano para mamaya sa paglabas. So, ayan. Hanggang mamaya na yan. Ito pa rin ako, naghahalo. Kunti lang naman guys ang ano ko. Para lang ito to sa mga customers na ano, na laging natawag. Pinagbigyan ko lang. Pero hanggang weekend, magtinda ako kasi magandang weather. Kasi araw-araw, ang dami tumatawag hanggang sa, ayun, natukso na uli ako. Natukso na uli ako magluto. Kasi wala naman nga si amo. Tapos kanina pinuntahan ko yung aking, ano, kaya lang siyempre dito, hindi na ako masyadong nakagamit ng all room ko. Kasi nga may pa-bed spacer ako, kaya itong side lang, no, konti lang. Tapos sa kabila kasi mayroon ng ano nagpipid spacer na friend ko. Siyempre nakakahiya naman. Pero nung nagtinda talaga ako ng maramihan, talagang itong buong kalahati na to ay para lang talaga sa halo-halo. Tapos yung kabila doon ako na ganito sa kabila, yun yung kwarto. Kasi marami noon eh. Maraming, tsaka dami namin, 4 kami, dalawang runner, at tapos 2 kaming ano, nandito sa loob. Pero hindi pa rin namin yun naaagad. Daming tao. Biglang ano nun eh, biglang nag-boom. Tapos ayun, bigla ko naman din tinigil kasi sinama nga ako sa Spain ng amo. Kaya ayan. Kaya ngayon, sasama na naman ako. Kaya makikiliti lang yung mga tiyan ng mga ano ko, mga customer ko. Kasi July, wala na naman ako. Yung tamang-tamang kainitan yun dito sa France. Kaya sorry na lang sa kanila. Wala na naman ako noon. Pinagbigyan ko na nga lang. Tsaka syempre, yung konting ano rin yan. Income din. Birthday kasi yung aking brother. Para magpadalhan ko ng ano, panghandaan niya. Na hindi na galing sa aking ano, budget. Awa naman eh. Kasi lagi ko nakakalimutan yung birthday niya. Yung kuya ko. Nagbe-birthday, wala, hindi nagsasabing nag-birthday na siya. Tapos tinatanong ko kung anong hinandaan niya. Sabi niya, ano ba yun? Canton, pancit canton. Ayun, binibili niya mga, yung pancit canton na instant. Yun ang hinahandaan niya. Kaya naawa naman din ako. Hindi yun pala hingi. Nag-iintay lang yung nabigyan. So, ayun guys. So, malapit-lapit na rin. Oh, hindi, malabo pa. Malabo pa. Malabnaw pa. Napakalabnaw pa. Pakita ko sa inyo guys. Napakalabnaw pa. Ayan, malabnaw pa talaga siya. Wati mo. Ayan. Mamaya na uli guys. So, ayan guys. Almost ano na. Almost done. Natakbo. Okay na to. Naano ko maigi yung ilalim kasi para hindi siya dumikit at hindi masunog. Okay na to guys. So, bahagian na. Kasi pag lumamig yan, matigas. Pag over naman, matigas naman pag lumamig. Hindi ako naglalagay nga pala ng butter or extra margarine kasi nga para ito sa halo-halo. Kasi pag nilagyan ko guys, lulutang yun sa sa halo-halo yung margarine. Ayan. Ganyan. Patay na natin para hindi masunog. Kaya walang yan. Walang margarine ni butter. Kasi parang sa halo-halo. Pero kung para sa halimbawa, pang dessert lang, pwede nyo lagyan ng pwede nyo lagyan ng butter o ng margarine. Pero hindi ko ako naglalagay kasi nga maano siya. Lulutang siya sa halo-halo. Ayan.
Ayan. Okay na, bango guys. Sayang. Sana naamoy nyo rin. Ayan na, oh. Pwede na siya. Kasi pag lamig niyan, matigas na yan. Hindi naman maganda kasi sa halo-halo yung ubi na matigas na sa ano. Kasi hindi na siya tutunaw sa halo-halo. Para siyang ano na. Ayan, okay na yan. Tikman nga natin. Sakto ang tamis. Masarap, 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 rap. So yan guys, at nihatid ko na si Lola sa kanyang residence. Takot ko kanina guys. Kasi ang hirap pang maligaw. Pagkasama mo matanda, mahirap maligaw. Kasi pag naligaw ka, ang haba ng lalakarin, hindi niya kakayanin. Namali ako ng street. Tapos kinakabahan ako, hindi ako nagpalata doon sa matanda. Sinabi ko lang magpahinga muna. Tapos, kinakabahan nga ako kasi nga baka malayo ang lalakarin niya, hindi niya kakayanin. Hanggang 20 minutes walk lang si Lola. Tapos pag nakalampas na yon, na siya, nahingal na. Kaya, takot ko talaga kanina. Tapos ayun, buti naman at konti pa lang naman yung ligaw. Konti. Pero kung nagdiretso pa kami, talagang malayo ang lalakarin. Naisip ko na nga, sabi ko na pag napalayo, kukuha ko ng taxi. Kasi nga, hindi niya kakayanin. So yan, nag-iintay na lang ako ng bus. Nandito ako sa New Yi. Ang ganda dito sa lugar na ito, malinis. Hintay na lang ako ng bus guys at pauwi na rin ako. Ayan, ganda dito. So yan ang ating halo-halo. Ayan guys. So yan guys, tikman natin itong ating halo-halo. Ayan. Maliit lang itong baso ko kasi titikman ko lang naman eh. Ito yung ginawa kong ubi no isang araw. Kahapon ba yun? Kahapon pala. Tapos ayan. So yan lang ay ang aking size para sa akin na. Pero para sa mga friends ko ay big size yun guys. So gusto ko lang din tikman kung anong lasa ng aking halo-halo. Tikman nga natin ang ating halo-halo. Maliit lang na baso to. Baso lang to ng mustard. Yung ginamit ko. So ito yung yun yung sabi ko sa inyo, di ba? Natitigas din ngayon. Kinain ko na nga yung iba eh. Ayan. So tikman natin sa halo-halo kung anong magiging lasa niya. Ang halo-halo ko ay may kamote, may saging, may kaong, tapos may nata de coco, may makapuno, may langka, ano pa ba? May leche flan, may ube, may ice cream. Ayan, may ice cream. Pero hindi ako ang gumawa ng ice cream, guys. Ano pa ba? Halos 12 ang halo eh. May langka. Ayan. Leche flan. Sabi ko na ba yung leche flan? Ayan. Ako yung nagawa ng leche flan. Ang kaong ko ay 3 klase. Isang puti, isang red, at saka isang green. Para magandang para bang yun, gusto nating kainin, parang ganun. Pag may mga kulay. Ang masarap din kasi sa halo-halo ay langka. Ayun, may beans. 2 kulay ng beans ko. Isang red at isang white. Ako na lang din nagluto. Parang tumigas nga lang kasi masyado napakuloan ko ulit sa asukal.
Natigas kasi uli eh. Kasi malaki guys, hindi kaya ubusin yun. Ganito lang ako. Maliit lang. Hindi naman talaga dapat na ako magtitinda, kaya lang dami nagre-request. Masarap ang halo-halo pag mainit. Ang panahon. Ito ay pinipig. Pag nagbebenta ng halo-halo, nakabukod ang pinipig. Hindi ko yan nilalagay guys. Sa ano. Pero ako naglalagay ako dyan. Tapos kasi yung customer, sila nang bahala kung gusto nila ng pinipig o ayaw. Diba? Kaya ayun. At may natawag guys. So yan. Ito ang ating halo-halo. Pinakita ko lang sa inyo. Wala akong sago. Hindi ako nakagawa. Matagal kasi lutuin na sago. Sarap naman nga. Masarap naman nga pala. Sarap naman nga pala. Fresh. €6 lang ang benta ko. Nakita nyo sa ano yung nilagay ko. Ganun, €6 lang yun. Ayoko magbenta ng mahal. Kasi naawa din ako sa kapwa ko eh. Para may pambili pa sila na ulam. Malutong yung ano. Malutong yung pinipig. Sarap. Medyo may problema nga lang ang beans. Tumigas uli. Na-overcook sa ano. Kasi ang beans guys, kahit lutong-luto na siya, tapos pinakuluan mo uli sa sugar, bumabalik, tumitigas siya uli. Kaya, kailangan pag pinakuluan nyo sa sugar, huwag masyadong malakas yung apoy. Kasi pag malakas yung apoy, tumitigas na talaga yung beans. Kailangan mahina lang. Ganun ang ginagawa ko. Ay, kagabi kasi antok na ako. Kaya ayun, malakas pala yung apoy. Thank you guys for watching.